panahon, may isang batang pastol na nakatira sa isang tahimik na nayon. Araw-araw, ang tanging gawain niya ay bantayan ang mga tupa sa paanan ng bundok. Ngunit dahil sa sobrang tahimik ng paligid, ang bata ay laging nainip. Wala man lang bang kaabang-abang na mangyayari rito, bulong niya sa sarili. Upang aliwin ang sarili, nakaisip ang bata ng isang malokong plano. Huminga siya ng malalim at sumigaw, "Lobo! Lobo! May lobo rito!" Dali-daling tumakbo ang mga tao mula sa nayon upang iligtas ang bata. Ngunit nang makarating sila sa taas, tanging ang halakhak ng bata ang narinig nila. "Naloko ko kayo." "Biro lang yun," tawa ng bata. Ang mga tao ay umuwing inis at galit. Pagkalipas ng ilang araw, inulit ng bata ang kanyang biro. "Tulong! May lobo! Kinakain ang mga tupa." Muling sumaklolo ang mga taga-nayon, ngunit gaya ng dati, wala namang lobo. "Huwag mong paglaruan ang aming tulong, bata," babala ng isang matanda. "Ang pagsisinungaling ay hindi isang laro. Balang araw, wala nang maniniwala sa iyo." Ngunit ang bata ay patuloy lang sa paghalakhak. Isang hapon, isang tunay at gutom na lobo ang lumabas mula sa kagubatan. Nagsimula itong manggulo at kinain ang mga tupa. Sumigaw ang bata ng malakas, "Lobo! Lobo! Parang awa ninyo, tulungan ninyo ako. May totoong lobo rito." Narinig siya ng mga tao, ngunit walang tumulong. "Naglalaro na naman siya," sabi nila. "Hindi na tayo maluloko." Walang dumating na tulong. Kinain ng lobo ang mga tupa at ang iba naman ay nagtakbuhan palayo. Umuwi ang bata na luhaan at nagsisisi. Doon niya naintindihan ang sinabi ng matanda, walang naniniwala sa isang sinungaling kahit pa sa pagkakataong nagsasabi na siya ng totoo. Mula noon, ipinangako ng bata na hinding-hindi na siya magsisinungaling muli.